Hi everyone! Welcome back to Connie Lesage YouTube channel. Nandito naman po tayo dahil gusto kong pag-usapan ang patungkol sa special letters ng Croatia, no? 'Di ba yung mga ano nila, yung mga spelling, may mga letters talaga na iba na hindi maaring magaya natin sa Pilipinas. Bakit nga ba gusto kong pag-usapan ito? Dahil may mga minamahal po ako na viewers na nagtatanong, though nasasagot ko na, but I just want to tackle din, no? Gusto kong pag-usapan itong topic na ito para din sa mga future na magtatanong na mga viewers natin. At para klaro din, ito ay i-share ko lang ha ang base sa aking experience. So, start po tayo sa aking marriage certificate. Ang tanong, ano nga bang ginagamit ko sa marriage certificate, no? Na, so of course, yung apelyido, dahil once na married po tayo, yung apelyido po ng ating asawa ay ginagamit. Like for example po, sa aking ginagamit Lesage, no? Yung S, may special letter po, at yung C. So, by the time po na nagpa-register kami sa LCR para sa aming marriage doon sa Davao, hindi ko na rin kasi na-request na kailangan ganito ganyan, na hindi ko na naisip ba, kasi sinabi lang nila na okay lang ba na walang special. Ganun lang, sabi ko okay lang ganito. So nag-agree kami. So yung 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 result na marriage certificate ko, talagang ganon. Yung sa asawa ko ay iba, at yung akin naman iba. Yung pagkakaiba, yung talagang sign, kasi hindi nga sila hindi, dahil nga sa keyboard daw, wala silang ganon. At din, pangalawa sa passport ko, yung at the time kasi nagre-renew na ako. Of course, automatically, ganon din yung magagamit ko na apelyido. At hindi ko rin kasi alam na hindi ko naisip ba na pwedeng mag-request, or I don't know kung pwede tayong mag-request, kasi yung alam natin yung keyboard natin is talagang siya, English, no? Walang special. Walang walang mga special letters. At saka, 'di ba napapansin mo pag nagpa-appointment tayo online or anywhere na mag-type tayo online. Like for example, that time nagpa-appointment ako for DFA ba? Meron kang fill upan. Tapos, pag naglagay ka ng special letters, Inye. Kasi yung ko, middle name ko before, like, Nye. Anya, may Nye. So, hindi siya pwede. Kasi yung system nila talagang lang, walang special letter. So, mag-read yung, na yon, yung form online. So, naisip ko talagang baka ganun yung system natin sa Pilipinas, no? So, yun nga, I was worried talaga kasi syempre, iba yung asawa ko at iba yung sa akin na supposed to be dapat pareho kami. At inisip ko na lang yun na maintindihan naman nila dahil yung Pilipinas, hindi talaga ganon sa mga special letters. Pagdating ko naman sa immigration, pagpunta ko na dito, wala namang problema. As long as na you have the proof na marriage certificate, hindi naman big deal yan. So, walang problema. Pag nakita nila na ganun, I think they understand din na sa Pilipinas walang mga special letters, no? When it comes sa mga application, mga etc. na mga ano-ano pa dyan na fill upan mo. So, yun, pagdating ko dito, like, nag-apply na kami ng temporary residency, and ano pa bang ina-apply namin. Actually, nagtatanong sila kung okay lang ba, bakit ganito. Tinatanong nila na ganito yung yung spelling, bakit walang special sign. Tapos in-explain lang ni Damer na kasi sa Pilipinas walang ganun na special ba. In-explain lang ni Damer. Ganon. Wala namang problema. Ay, di naman big deal sa kanila. Same din sa magpapa-check up, like nung pumupunta kami sa OB, laboratories, talagang din, though walang problema sa kanila, pero minamanual nila, kasi sa system nila may special letters. Like for example, yung Lesage kay Damer,
Pag nag-type sila, automatic na. Sa akin kasi, since walang special letter, kaya kailangan lang i-type manually. Kasi hindi yan mag-automatic kasi walang special letter. Magkaiba talaga sa kanila. So, yung talaga, yung special letters talaga, mahalaga. Pero hindi naman talaga sinasabing kailangan or mandatory na gayahin mo kung ano yung apelyido spelling ng iyong asawa. Kasi nga, they understand na ganito ganyan yung ating mga keyboard sa Pilipinas. Pero sabi ng asawa ko, mas maigi din talaga kung same yung spelling, yung sign. Mas maigi daw kung talagang nafa-follow, no? But I don't know baka pwede tayong mag-request doon sa Pilipinas na kung pwede ma-follow. Baka meron silang manual sa kanilang no? Kasi na sila nasa system na. Baka merong manual kung talagang kailangan na i-follow. Hindi ko na-try kasi wala namang problema. Yun lang talaga, parang nalilito din sila dito kasi of course, the special letters is not followed, no? And medyo naguguluhan din sila kasi iba yung spelling, hindi talaga maano. Kasi like, for example, mag-asawa kami ni Damir. Pag tingin nila doon na wala ako sa linya kasi nga iba yung message ko, walang special letters. Kaya ganon. Kaya as much as you can daw, parang sabi ni Damer, mas maigi talagang nafa-follow. Pero yung inisip ko, baka pwede din tayong mag-request sa Pilipinas, no? Hindi ko pa kasi na-try. Baka yung iba na-try na. Just comment down below, no? And share kung ano yung nagawa, kung na-try nyo na ba. Pero siguro, like for example, kung mag-renew ng ating passport while nandito na tayo sa Croatia, mag-renew tayo through our embahada, no? Embassy dito sa Vienna. Baka pwede na, no? Kasi we're here naman in Croatia. Baka pwede na tayong mag-request na kung na-follow na yung proper talaga na special letters, no? Na same talaga sa ating asawa. So, yan talaga yung madalas na talagang tinatanong din. Although, hindi naman problema dito. Hindi big deal ba, pero minsan nalilito yung magta-type. Ganito, ganyan kasi. Yun nga. Tsaka, yung masarap talaga sa feeling, no, yung nafa-follow talaga yung sign, di ba? Parang kasing naiba ka eh. Di ba? So, anyway, hindi naman talaga big deal yan, so okay lang. Baka naman, one day, pag nag-renew tayo ng mga passport dito, through the embassy, baka pwede na. Malay natin. Or baka may mga alam dyan, just comment down below para alam po natin. Ayan, so, that's all. Yan po yung gusto kong pag-usapan. Ayan, so maraming salamat po. Sana meron kayong natutunan kahit konti man lang. Bye-bye!